Alright, so what's up mga chong? Alam kong gusto mong marating ang lahat ng sulok ng Pilipinas. At alam ko ang kailangan mo. Isang adventure motorcycle. Anumang klaseng kalsada ang pasukin mo, sa motor na ito, siguradong malalampasan mo ang mga yon. Safely and in style. Ito ang Hero X-Pulse 204V. First off, sa showroom price nila na 140,000 pesos. Lalo na pag dito ka bumili sa Archway San Pablo, mag-down payment ka lang ng 14,000 pesos, may uwi mo na itong Hero X-Pulse 204V. At ito naman ang kanilang installment plan. Pag kinuha mo ang 1-year plan, you only pay 14,280 per month. Pag 2 years naman, 9,030 pesos per month. At pag 3 years plan, you only pay 7,280 pesos per month. At meron ka pang rebate na 200 pesos. At ito mga chong ang freebies ng Hero. Free 3 years registration, free 3 years TPL, you get free PMS coupons, free activation gas, free basic tools, at ito, pinakamahabang warranty nila sa engine. 3 years warranty for the engine. At isa pa, 2 years warranty for the wirings. And you get 10% discount on Archway Mercs for 1 year. O diba? You get more for what you paid for. Pero teka muna, bakit naman ako bibili ng Hero Motorcycle? Ang Hero Motor Corp was founded by the Bunjal Brothers of India in 1956. Tinawag yung Hero Cycles Limited. Nagumpisa sila as bicycle parts manufacturer and worked their way up at naging top bicycle manufacturer of India noong 1975. Then noong 1978, nag-expand sila ng produksyon into Majestic Auto Limited. Dito nila introduce ang una nilang motor, ang Majestic Moped. Moped? Yan yung lower cc na motor na pwede kang magpedal pag naubusan ka ng gas. Next milestone ng production standards ng Hero ay noong 1984. Dito naging Hero Honda na sila dahil they made a joint venture with Honda Motors of Japan to make motorcycles. Sa produksyon ng Hero Honda, ang naging best-selling motorcycle ay ang Hero Splendor at naging top-selling sa India noong 2016. At ito pa ang other companies na nakakolab ng Hero Group: Showa of Japan, Fein Tools of Germany, Danieli Win of USA, Kawasaki Steel Corporation, and Aprilia Motors of Italy. Fast forward tayo, dumating ang 2010, dito na pagdesisyonan ng Honda Motors na panahon na para maging independent ang Hero Group at mag-focus na lang sila sa Honda Motors of India. Noong June 2011, Hero Honda became Hero Motor Corp Limited. As of the present, ang Hero Motor Corp ay isa sa pinakamalaking motorcycle manufacturer dito sa Earth. At kilala naman ang Hero Motorsports team na active sa mga rally races, including Dakar and Baja Rally. Rally? Off-road races yan, na mga ilang araw ang event. Matatag at matibay ang dapat mong gamitin na motor dito. Well, eto ang panalo. Gamit ang X-Pulse 204V Rally Edition bike ay nanalo sila sa World Championship ng Baja World Cup 2020. Panalo din sila sa Baja Hungary, Baja India, and Pan-Africa rallies at 3 top 10 finishes sa Dakar Rally. Paano ba yan? Nandito na sa Pilipinas ang Hero X-Pulse 204V at 140,000 pesos. We can say na this is a very affordable adventure motorbike at present. Expectin din natin na dependable at powerful ito. Dahil sa adventure bike ito at hindi rally bike para maging street legal, sa price point niya, surprisingly, marami siyang added features. You get 3 advanced ABS modes. Front wheel nga lang pala ang may ABS dito. This means pwede mo pa ring rakrakin ang rear wheels niya sa mga off-road rides mo. Number 1, road mode. This means ABS on siya. Para yan sa mga city streets at national roads. This mode ensures stability and maximum control during braking kahit na sa basang kalsada. Number 2, off-road mode. Still with
with the ABS on pero calibrated siya for off-road riding. Kaya mga chong, pwede ka mag-slide at mag-maneuver sa mga trails na gusto mo. Number 3, the rally mode. Ito yung ABS off. Ito na yung hinihintay nyong rak-rakan mode mga chong. With a full digital LCD panel display and gear indicator. During the test ride, hindi ko nagamit ang gear indicator nito. Neutral indicator lang. Pero no worries dahil may eco mode ito. Ayan, makikita nyo rin sa panel display. Pinapakita dito sa mga bilog-bilog na ito kung kailangan mo bang mag-gear shift o mag-downshift to get the optimal performance at mileage ng motorsiklo mo. Ayan, pinapakita ng brother nating engine. At para sa riding convenience natin, equipped ito ng Smart Sensor Xsense technology. Itong feature na to ay gumagamit ng sensors para sa navigation at safety. Kasama na din dyan ang Bluetooth connectivity at ang Hero Ride Guide app. Dito sa Ride Guide app, may prepare mo ang cellphone mo sa motor na ito. Under the Ride Guide app, you get a navigation app. Plus, meron kang turn-by-turn guide. At kung ilang kilometro ang tatahakin mo sa bawat pagliko. Ayan, pinapakita na naman ng kapatid nating Indiano. At di mo rin mamimiss ang important calls and text mo dahil may call and text alert siya dito sa panel display. X-Pulse, 200cc, and 4-valve. Okay, so pakita lang natin yung features niya. Integrated engine start kill switch. Alright, so kill and start. Kill switch, kill, and then middle, and then start. Full digital LCD speedometer with gear indicator. At very convenient sa USB charging port. So ito yung ignition. And yes, we have a USB charger here. May waterproofing na flappy cover. Yan. So ready ka. So ready ka pag mag long ride ka. So ABS yung kanyang front brake. Para sa ating safety, front and rear pedal disc brakes. Front disc brakes, diameter niya 276 millimeters. Double pot. And then we have a Nissin back brakes. Rear brakes naman niya, diameter is 220 millimeters. And ito yung swing arm, malaki, solid halos. Makapal yung yung metal niya. And yung sprocket, solid yung chain. Meron siyang closed loop knuckle guards. Protektado ang mga kamay mo sa mga trail rides. Side stand engine cutoff. At high ground clearance with a clearance of 220 millimeters. Upswept o nakataas ang exhaust para hindi sumasayad sa mga rugged terrains. At sure ka na matibay ito dahil high tensile steel ang diamond frame nito. We have a crash guard dito sa tuhod. So ito yung catalytic converter. And then we have suspension boots. Front suspension niya, telescopic front forks. Mataba at 37 millimeters diameter. With anti-friction bush yan mga chong. Para smoother and better ang handling sa rough terrain. Rear suspension naman niya, naka-rectangular swing arm na naka-monoshock with 10 steps adjustments. Nakita nyo naman kanina na medyo tiptoe ako dito at 5'7" height. Naka-level 5 na ang rear suspension yan. Pwede pa yung bumaba kung i-adjust mo ang rear suspension. At lalo na yung bababa pag may angkas tayo. So, hindi lang para sa matangkad ang motor na to. Kaya monoshock kasi para yung flapping movement ng ng back wheels pag nag-off-road ka is compensated. Naka-dual sport tires, hindi nabi, kaya pwede siya sa streets at off-roads. Front tires, 90 by 90 by 21 MC54S. Hindi siya yung pang motocross, yung sa pang motocross yung square talaga ang mataas. So dual sport tires sa harap. Red seller pala to. Enduro 3. Rear tires naman 120 by 80 by 18 MC62S. At marami kang pagpipilian sa kulay. Metallic Nexus Blue White, Black Sports Red, at Techno Blue Metallic Black. At formang-forma ang dual tone graphics nito mga chong. And this is the windscreen
fix yung windscreen niya. Uy, naka-rally style windshield. Mukhang pangbaha at naka-rally nga. Sa rider ergonomics naman, di siya nakaka-stress unlike other off-road motorcycles. Kahit na ba medyo mataas ang seat height at 825mm, relax ako sa pagkakaupo ko. Malambot at comfortable ang seat with a big space din para sa ating mga angkas. Very good to mga chong para sa mga long rides. Di na kailangan ng bracket dahil meron na siyang built-in luggage plate na lagayan ng top box. At may rubber cover din siya para hindi nababasa pag hindi mo ginagamit. Merong grab bar ang angkas. At the same time, pwede mo ring sabitan ito ng bungee hooks. Okay, so brakes. Meron siyang kickstart. Ito yung back brake. Sure brake ka din dahil may ngipin din ang brake pedal. Siyempre, foot pegs. Foot pegs niya may ngipin-ngipin pero makabal lang rubber ha. Foldable siya. Actually, spring-loaded lang. Ito, foldable yung pilon. At safe ang makina mo sa mga off-roading. Pang off-road to, pang adventure. Dahil may protective aluminum bash plate. Engine protector to. Makapal. Underneath. Ayan malaki Halos the whole ilalim is covered. It's an alloy, aluminum alloy. And this is the exhaust. Medyo mataas kasi pang off-roading nga kasi. So this is an oil cooler. Less worries sa long rides dahil may 7-pin oil cooler ito. Ayan. So meron pa lang oil cooler protector. So solid naman pala to. Ayan. So ito yung crash guard. So ito naman yung side configuration niya. And then yun. And the fenders. Kita natin yung ilaw. Signal lights, bulb type. Left and right, syempre. Okay. So, flexible yung fender niya sa likod. Tapos ito yung tail light. All LED din. Ayan. So, ito yung signal lights on the side. Kitang-kita naman siya on the side kasi nakalabas yung bulb. Ayan. Ito yung signal lights dito sa harap. And that's the front. Again, ito yung ilaw. Okay. Ito yung high. Reflectorized lang. High lumens na LED. Nire-reflect niya dun sa reflector. This is yung middle. Parang daytime running lights na itong nasa gitna. Ito na yung low beam. High beam, low beam, daytime running lights. Okay. We have side reflectors. Yan. Yung spokes niya for off-roading. And we have a chain guard na plastic. Flappy, magalaw syempre. Chain guard then. Side stand. Itong gear shifter. 1 down, 4 up. So 5 gears lang to. 5 speed. And dito naman sa ibabaw, syempre, we have the tank. 13 liters to. Tank pad. Kanina na experience ko, malambot. Medyo firm. Pag upo mo, malambot siya and then it gets firm. And yung controls, just to repeat, passing lights, high beam, middle, low beam. And then turn signals. Yan. Then horn. This is a 199.6cc, 5-speed, single-cylinder, 4-stroke, oil-cooled, 4-valve, fuel-injected engine. Max power niya 14.1 kilowatts at 8,500 RPM. Max torque naman niya 17.35 Newton meters at 6,500 RPM. Oh, duda ka pa ba sa lakas nito? Bore and stroke 66.5 millimeters by 57.5 millimeters. Compression ratio niya mataas, 10.5:1. No worries sa long ride dahil 13 liters ang fuel tank capacity nito. At malayo ang mararating mo dahil sa mileage na 32.9 kilometers per liter. At magaan dalhin sa curb weight niyang 159 kilograms. Wheelbase nito, 1,410 millimeters, just right for stability at maneuverability sa rough terrain. So ano pang hinihintay natin? Ride na natin tong Hero X-Pulse 204V. Suspension is malambot. Yan. Okay, so yan. Ang primera niya. Okay, namatay tuloy.
Single bar lang pag yan. So, yung indicator niya, naka-single bar siya. Wala siyang indicator kung 1, 2, 3, 4, 5. So, hanggat naka-single bar siya, First time ko mag-ride ng motocross/adventure motorcycle. Kaya't nung una kong test ride dito, madalas akong mamatayan ng makina. Hindi ko kasi makapa yung sweet spot ng lower gears nito. Medyo gigil kasi ang makina ng ganitong motocross adventure motorcycle sa mga lower gears. Next ko namang hinanap yung gear indicator. Neutral indicator lang kasi ang nakita ko nung una. Then I discovered na meron itong indicator na isang bar pag nakakambyo na. Well, hinintay kong madagdagan yung bar. Kaso wala. Then I decided hindi naman talaga kailangan ng motocross rider yung gear indicator. Next time pag nag-chance ulit, itatry ko naman yung eco mode. Naipakita ko na yan kanina. Special feature ito ng motor na to kung kailangan mo na mag-gear up o mag-downshift. Well, as soon as nakapa ko na ang street riding mode nito, instantly, na-enjoy ko na siya. Very comfortable siyang i-ride, malambot ang seat at very relaxed ang riding position. Straight back, wide arm grip, and face up. Kitang-kita mo ang lahat ng kalsada. Tamang-tama lang ang lambot ng suspension, hindi bouncy o matigas. Surely ma-enjoy ito ng mga backrider nyo. Sa small test ride area na to, at sa short time na ma-ride ko ito, madali at very smooth siyang iliko-liko. Sa power and torque naman, it's just enough dito sa chill ride ko na to. Pero alam kong marami pa itong lakas na tinatago. And one more thing mga chong, dapat siguro tinaasan ko ang pag-rev sa sinilyador ng motor na to para mas na-experience ko sana yung power niya at saka yung torque. But all in all, this is a one powerful, fuel-efficient, comfortable, and expectedly dependable. And yes, affordable ride na magugustuhan ng maraming Pilipino. So that's your Hero X-Pulse 204V. You can get it at Archway San Pablo. Ito yung mga contact details nila. Maraming salamat sa Hero Motorcorp Philippines. And also thanks to, and don't forget to subscribe to Tigerbug Motovlog. Live, love, ride with Tigerbug Motovlog. Again, this is Bien Garcia. Do what you love and love what you do.